Okay, yan. Salamat sa Panginoon sa mga special number. Palakpakan po natin. Lagi nagpa-practice yung mga yan. May mga saga, lead on me. Okay, so yan. Manang-mana sa mami nila, of course. Yan, salamat sa pagtuturo. Ganon din po kay Ate Melissa. Talagang babaeng-babae na ang itsura niya. Ano po? Tutuwa ako sa kanya kanina kasi medyo, minsan mas brusko pang gumalaw sa akin to eh. But then anyhow, yan, salamat po at patuloy kayong binabago at patuloy kayong nagpapagamit sa Panginoon. Salamat sa Kanya at di na po tayo magpapakatagal, tayo po mag-aaral na ng salita ng ating Ama. And I'm encouraging you to open your Bibles in Acts chapter 15. Acts chapter 15, reading from verse 36 hanggang verse 39. Again, Acts chapter 15, verse 36 hanggang 39. Kung nakita na po, say amen. Okay, for the last time, Acts chapter 15, verse 36 hanggang verse 39. Okay, babasahin ko na lamang po at pakisundan nyo na lang ng inyong paningin. At ganito ang ating matutunghayan. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa mga bayan kung saan tayo nangaral ng salita ng Panginoon at tignan natin kung ano ang kalagayan nila. Nais ni Bernabe na isama si Juan na tinatawag ding Marcos. Ngunit ayaw ni Pablo sapagkat hindi ito nagpatuloy na sumama sa kanilang gawain, sa halip ito'y humiwalay sa kanila sa Pamphylia. Nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo kaya't naghiwalay sila. Isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag sila papuntang Cyprus. Verse 40, isinama naman ni Pablo si Silas at sila'y umalis. Matapos silang ipagkatiwala ng mga kapatid sa pag-iingat ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami po'y nagpapasalamat ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon, sa buong linggo ng iyong pag-iingat na hindi niyo po kami pinabayaan, bagkos kami po ay inyong iningatan, binigyan ng probisyon, binigyan ng iyong kahabagan, binigyan ng buhay upang makapagpatuloy sa araw na ito. Dalangin po namin, Ama, na magamit po nawa namin ang buong araw na ito sa pagbibigay ng kaluwalhatian at ng kapurihan lamang po sa iyo. Panginoon, ang maririnig po nawa namin ay hindi po nawa magmula sa tao, kundi tanggapin po namin ang mga salitang ito ay nagmula sa iyo. Panginoon, kung kami man po ay inyong sinasaway, tulungan niyo po kami na makinig po kami ng husto, Panginoon Diyos, sapagkat kung amin pong pagmamatigasin ang aming mga puso, ay hindi po ito makakabuti sa aming pong paglakad sa iyo. Dalangin ko po, Ama, na minsan pa, ang Banal na Espiritu po nawa ang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Pakapuspusin po nawa kami upang sa ganon ay makita po namin ang aming sarili na lumalakad sangayon sa inyong kalooban. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mari na po tayong opo. The title of the message this morning is Responding to the Mark of Backsliding. Responding to the Mark of Backsliding. Merong isang statement that I find it funny and alarming at the same time. It is funny, it's because lagi ko siyang naririnig, alarming dahil lagi ko siyang naririnig. And the statement is, mag-ingat ka sa sasabihin mo, baka gamitin ni pastor na illustration sa preaching niya. Narinig niyo na ba yan? Yung iba napapakamot. Kasi yung iba nasasabi niyo talaga. But in all honesty, mga kapatid, mga minamahal, kaya nga sabi ko, for me, it's funny kasi baliwala sa akin yan. Okay? Alarming siya, not on my part, but on your part. Kasi kung hahayaan natin ang mga pananalitang ito, na hindi muna natin sinisiyasat ang mga bagay-bagay na ating napapakinggan, babaliwaliin natin ang salita ng Diyos, which is very alarming if you are a follower of Christ. Ano pong ginawa ko? Makinig po kayo. Ang ginawa ko, nanalangin ako sa Diyos, humingi ako ng talino. Kasi naman, baka mamaya, tanggapin ko din, baka mamaya, mali nga naman. Diba? Baka nga naman mali. Diba? Talagang sinners, kasi hindi ko lang ito narinig kahapon,
Madalas ko siyang marinig, binabaliwala ko lang. Then I pray to God, Lord, baka nga naman mali. Di ba? So, ano po ba ang dapat kong gawin? Kasi kung pakikinggan ko lang ang boses ng tao at wala ang tinig ng Panginoon, it's not a good sign. Tama? It's not a good practice that you listen to people without listening to God at the end of it. Or you're not listening to God at first. So, ano ginawa ng Panginoon? So, niremind niyo sa akin yung mga bagay na atin pong napag-aralan. Because if you will notice, mga kapatid, mga minamahal, ang mga ganitong klase pong pananalita is tumutukoy sa buhay ng isang mananampalataya kasi kapag nababanggit ng pastor ang isang pangyayari na tumutugma, okay, na sumasang-ayon doon sa pamumuhay ninyo, ibig sabihin mga kapatid, merong itinuturo ang Panginoon. Kung ito man ay pananalita ng pastor, tandaan niyo po ito, ang mananagot, pastor. Kasi ginamit niya ang pulpitong ito sa personal niyang, alam mo yun, motivasyon o sa personal niyang, tawag po dito, rason upang tirahin ang mga miyembro. But if you will notice mga kapatid, mga minamahal, hindi lamang ito naging practice sa panahon po natin ngayon, that this practice goes back, okay, pabalik, okay, sa mga tauhan ng Diyos mula Old Testament hanggang New Testament. Of course, kinakailangan natin ng example. When David commit a sin of what? Adultery and murder, pinapunta ng Diyos sino? Si Nathan. Tama? Tama ba? So, anong ginawa ni Nathan? Nagkwento siya. Okay? Actually, di niya nga dineretso eh. Ang problema, nung nagbigay siya ng parable, kita niyo yung response ni David, sugurin natin yung tao na yan. Di ba? Kinakailangan pagbayarin siya sa kanyang kasalanan. Hindi niya nakuha. Ano ginawa niya? Ano sabi ni Nathan? Ikaw yun. Nagigets niyo? So sinabi ni Nathan, alam mo, may isang ganito, ganyan. Kasi sa Diyos siya eh. So technically speaking, para maisip natin, magigets niya sa Diyos siya. Guess what? Hindi niya nakuha. Because there's a lot of time, mga kapatid, na kapag may problema sa ating spirito, okay, meaning to say, hindi natin nadidetect, hindi natin nare-realize, hindi natin nadidiscern ang mga spiritual na bagay. It's an alien form of which, alam mo yan, hindi talaga natin gets. Kaya ano sabi ni Nathan, alam mo, tigilan na natin to. Ikaw ang tinutukoy sa parable. Ikaw yung nagkasala. That's in the Old Testament. How about in the New Testament? Remember when Apostle Paul, sumulat siya sa Korinto, tama? Nagpaligoy-ligoy ba siya? Hindi siya nagpaligoy-ligoy. Actually, dineretso niya. Alam nyo, hindi kayo dapat magsaya. Okay? Church, sabi niya sa Corinth. Kasi meron sa inyo, okay, na isang tao na siya ay nakikipagrelasyon sa kanyang mother, stepmother, in short. There's a problem. Ay sabi niya, Pastor, masyadong malaking problema yan. Siguro pag mamaliit, hindi naman siguro. Pumunta kayo sa Thessalonians. Si Apostle Paul din na nagsabi, ano problema doon? Hindi fornication, hindi sexual immorality. Ang problema doon, katamaran. Alam mo sabi niya, ano sabi ni Apostle Paul? Okay, doon sa sulat niya sa Thessalonians, huwag niyong samahan ang tamad. Okay? Huwag niyong pakainin ang tamad. Huwag niyong tularan ang tamad, sabi ni Apostle Paul. In short, mga kapatid, the Lord is using the church and the Lord is using the pastor that every time na may problema po tayo personal, alam mo yan, nababanggit po ito sa salita ng Panginoon, hindi lang para tirahin tayo, kundi para baguhin tayo ng salita ng Diyos. Because kagaya ng prayer ko po kanina, it should be that when you receive the Word of God, you receive it as if you receive it from God and not to man. Ito'y galing sa Diyos at hindi galing sa tao. Kasi talagang sabi ko, parang ilang beses ko na ito naririnig, kinakailangan ma-deal ito. Kasi kung palagi nyo naririnig yan, parang walang pinagkaiba yan sa mga naunang panahon
na tinatawag po nilang smart shaming. I don't know if you're familiar with smart shaming. Ibig sabihin, meron isang a very thoughtful idea which is fact, which is true. Dahil siguro hindi mo nagigets, ano sasabihin na, ay, ikaw na matalino. Nagigets po niya? It's same thing with the spiritual stuff. If God is talking to us, nangungusap ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng pastor, with the intention, take note, na baguhin tayo ng Panginoon sa tamang paglakad, kinakailangan po tayo magpabago. The message of God should be what, mga kapatid? It should be personal. Iba po kasi yung namemersonal kesa sa personalize. Amen? Iba po yung namemersonal sa personalize. When you say namemersonal, it is an intention with a wrong motive na para pahiyain, for us to look good, something like that. Pero pag sinabi nating personalize, the message is made for you, therefore God is talking to you, and God requires for a response. At yung response na dapat nating ibigay ay change, life change. Kasi naparito ang Panginoon upang bigyan tayo ng lubos na buhay. Ngayon kung mamumuhay po tayo, kagaya ng dati, kagaya ng sa mundo, hindi po yan nararapat. Amen? So bakit ko po nabanggit ang mga ito? Nasingit ko lang mga kapatid because what we are going to study right now, it's very obvious. Eto na. Okay, ulitin ko. It should be a personalized message. Let us acknowledge the elephant in the room. Okay? It's an idiomatic expression. So meaning to say, pag-usapan natin yung obvious. Amen? Kasi meron ho tayong mga kapatiran, okay, that they have decided, okay, after a long years of being a Christian, mga kapatid, mga minamahal, alam mo yun, they decided to what? To change how they worship God. So sinabi nila, Pastor, hindi na ako o ayaw ko na maging member ng church. Pwede ba mag-a-attend na lang ako ng Sunday? Meron nung ganon, mga kapatid. And while we're talking about this, mga minamahal, you must understand that kind of thinking, that kind of way of living is not good in the sight of the Lord. Kasi hindi ikaw ang magdi-decide kung paano ka mag-worship sa Panginoon. God is the deciding factor how you worship God. Ibig mong sabihin, mga kapatid, mag-worship ka lang sa Panginoon kapag maayos ang lahat. Kapag hindi maayos, di ka na mag-worship. Ibig sabihin, mga kapatid, ikaw ang magdi-decide kung kailan ka maayos, kung kailan ka libre, kung kailan ka maluwag, doon ka lang mag-worship sa Panginoon. That is not worship. Worship that acceptable to God, yung karapat-dapat sa Diyos, no matter what situation you're facing right now, nagpapatuloy ka. Ang tawag dyan, pananampalataya. Pananampalataya. You see, they have decided to choose how they worship God. Okay? Alam ko, masakit ito. Lalo na kung nandito yung binabanggit natin. Okay? Pero hindi ko sila babanggitin in a sense. Pero kasi ang tukoy natin, ang title ng message, Responding to the Mark of Backsliding. Paki-capital mo yung Mark. Kasi ang bida na ating story is si Mark. I have decided to use a wordplay. Okay? So the mark of backsliding. Pag sinabi ko kasi nating backsliding, mga kapatid, mga minamahal, ang ibig sabihin po niyan, it's the gradual drifting away. Originally, ang dapat title po niyan, Responding to the Mark of Falling Away. Kaso nga lang, medyo madugo na yung falling away. Because when you talk about falling away, it means apostasy. Totally lumayo ka na sa Panginoon. But when we talk about backsliding, it's a gradual, ang sabi ko po dyan, drifting away. Ibig sabihin, lumalayo ka na sa Panginoon paunti-unti. Okay? So aminin nyo man at hindi, meron po ganyan tao. Okay? It is so possible, mga kapatid, that a backslider in heart, remember, in heart, not in action,
Meron kasi talaga, pag nag-backslide, totally, di na natin kasama in the church. But when we talk about backslider in heart, maybe kasama mo siyang nag-worship, maybe kasama siya pumunta ng Bread for Life, maybe kasama yung nagso-soul winning. Posible ba yan, Pastor? Opo. Posible. But in reality, they're drifting away. Mga kapatid, kinakailangan yung masaktan kung ikaw ay tunay na lumalayo sa Diyos. Sapagkat ang pagsakit ng damdamin ng taong sa Diyos pero lumalayo ay katunayan na ikaw ay anak ng Diyos. Ang problema, ganito, baliwala na lang sa'yo. Wala nang dating. Why? Because in reality, you are not a child of God. Kasi ang anak ng Panginoon ay may spirito ng Panginoon. Ang spirito ng Panginoon ang nagsisilbing GPS ng sasakyan. Have you ever tried to use a GPS? Okay, while you're traveling, 'di ba? May nagsasalita o kumaliwa ka. Okay, kasi pag hindi ka kumaliwa, mapapalayo ka doon sa biyahe mo. Maliligaw ka o di kaya mapapahamak ka. 'Di ba? Pinapakita niya yung mga bagay-bagay sa buhay mo, sa iyong paglalakbay upang mas mapadali ka doon sa papupuntahan mo. Ganon din sa buhay mananampalataya. The Spirit tells us what to do. The Spirit gives us a guiding voice. Diba? Nagbibigay siya ng guide po sa atin on how to walk in this life. All of us, all of the believers, the time na tinanggap po natin yung salvation that is in Christ, meron na tayong spirito. At kapag malapit ka sa Panginoon, maliwanag na maliwanag sa iyo kung anong tinig ng Panginoon. Kung bakit eventually nawawala or humihina and eventually nawawala, ibig sabihin lumalayo ka na sa Panginoon. Pero hindi natin pinag-uusapan right now yung mga backslider. Okay? Ang gusto kong tingnan po natin, ang mga mananampalataya on how to respond to the marks of the backslider or the backsliding. Kasi dito mga kapatid, if you will notice ating pong pinag-aaralan, parang it's a fuse of a biographical study of the life of John Mark. Okay? Sino si John Mark? Si John Mark po, according in Acts chapter 12, verse 12, tingnan nga natin. Let us have a short study about this person. So sabi dyan, and we had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. So in short, they are one of the disciples. Okay, tagasunod. He is not exactly an apostle, but rather he is a disciple, a follower of Jesus. So sa nagsimula, sa magulang. Okay? Not only that, John Mark, or Mark, sabihin na natin Mark, is the cousin of Barnabas. Pinsan niya si Barnabas. Okay? Not only that, okay, makikita din po natin dyan, tingnan natin, in Acts chapter 12, verse 25, tingnan natin, sino ba to? And Barnabas and Saul returned from Jerusalem. Remember, Jerusalem is the center of Christianity, in which in the time that the Lord Jesus Christ, alam mo yun, siya ay namatay, inilibing, pagkatapos ng pangatlong araw na buhay maguli, that is the center. And when they fulfilled their ministry and took with them John, whose surname was Mark. So ang ganda, no? Isa po siyang tagasunod, ng Panginoon. And every follower of God has an opportunity to serve in the ministry. So meaning to say, sila talaga yung naka-front, di ba? Telling people about Christ, everything. So yun po yung ginagawa po nila dyan. So kaso, meron pong isang pangyayari na hindi po makakalimutan. Okay? Tingnan po natin, ha? Let's look in verse 36, okay, ng chapter 15. Okay? So tingnan natin, balik po tayo. Luke chapter 15, verse 36. Ang sabi dyan, and some days after Paul said to Barnabas, let us go again. Okay? Pag sinasabi ni Apostle Paul na go, ang ibig niyang sabihin is a missionary journey. Okay? Pumupunta sila ng iba't ibang lugar telling about Christ. But this time around, hindi na po sa mga Jewish. Nagpunta na po siya saan? Sa mga Gentiles. Bakit? Tinawag ng Panginoon,
okay, ang mga Gentiles to become a people of God. Dati kasi, di ba, pinag-aralan po natin, sino lang yung people of God? Yung mga Israelites. Very good. So ano po sabi po dyan? Tingnan po natin. Acts chapter 12, verse 5. Okay. 12 nga ba yan? No. Acts chapter 15, verse 14. Sorry. Acts chapter 15, verse 14. Ganito ang sabi Simeon had declared how God at first did visit the Gentiles. Take note. Pag sinabing Gentiles, they are not of Jews. In short, kasama po tayo dito. We are Gentiles. We are separated, okay? Hindi tayo kasama sa lahi ni Abraham. We are not Samaritans. Okay, Samaritans, they are mixed, okay, ng Jews and others. Kahit pa paano, pwede pa naman may dugo pa naman, may bahid pa naman. But the Gentiles, wala talaga. So anong ginawa? Ano sabi dyan? To take out of them, pumili, okay? A people, ang sabi dyan, for His name. So sino to? They are what? The church. So ngayon, si Mark is one of the people na ginamit ng Panginoon, okay, para mag-partake saan? Sa ministry na to. Mga kapatid, when you are a believer in Christ, ini-invite ka ng Panginoon to partake in the ministry. Amen? Sapagkat nais ng Panginoon sa buhay mo na hindi ka lang mabuhay sa mundong ibabaw na nagtatrabaho, na nag-aasawa, di ba, na naglalaro, kundi sa buhay mong ito, gagamitin mo ang buhay na pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo para ipaglingkod sa Kanya. So what's the problem with Mark? Okay, again, punta po tayo. So ano po nangyari? So tingnan po natin, 37, okay, chapter 15, verse 37, para at least mabilis po tayo. And Barnabas determined to take with them John, whose surname was, ano sabi dyan? Mark. Okay? So ulitin ko, nung tinawag ni Pablo, si Barnabas, ito po ay second missionary journey. So ngayon, si Barnabas decided, sige, sama natin si Mark. Anong problema? Nasa verse 38. So sabi sa verse 38, but Paul, okay, thought not good to take him with them. So sabi niya, hindi magandang kasama yan. Huwag nating isama yan. Sabi diyan, who departed from them from Pamphylia and went not with them to the work. Anong ginawa ni John Mark? Noong nagme-minister po sila sa Cyprus, as they go along the way, ano po nangyari? Bigla po siyang umalis. Anong ginawa niya? Umuwi po siya sa Jerusalem. So siguro tatanong niya, Pastor, ano po bang nangyari? Kasi kung babalik po kayo in Acts chapter 12, ang nangyari po doon, okay, nagme-minister sila, ito yung time na wala masyadong galaw. Kung meron man tumanggap sa Panginoon, isa lang. So siguro masyadong na-overwhelm ito si John Mark sa mga ministry na talagang maraming tumatanggap, pero pagdating po nila sa Cyprus, wala, isa lang tumanggap. So ano nangyari sa kanya? Nalungkot siya. So sabi niya, hindi yata masaya to. Umuwi siya sa Jerusalem. Ngayon, nagalit itong si Apostle Paul. Okay? And then, ito na naman, si Barnabas, na talagang kasama ni Apostle Paul, na nagsasuggest na, okay, sama natin yung pinsan ko, si Mark. So nagkaroon po sila ng pagtatalo. Okay? So tingnan natin, verse 39. Ano nangyari po dyan? And the contention was sharp between them. Okay? Take note contention. Hindi lang basta away. Talagang matinding pag-aaway ang sabi po dyan. Take note Diba? Kaya nga kapag lumalayo ka sa Panginoon, walang magandang nangyayari. Diba? Nagkakaroon ng division, nagkakaroon ng kaguluhan, nagkakaroon ng pansamantalang pagtigil ng gawain, just because a person that dapat faithfully nagsaserve siya sa Panginoon, hindi niya ginawa, tumigil siya. Hindi maganda sa isang mananampalataya na humihinto sa paglilingkod. Kailanman. Ayan
Diba? And the contention was so sharp between them. Ano yung ending? That they departed asunder one from another. Na dapat ang ganda sana ng samahan ni Barnabas. Actually, ang ganda ng tandem nila. Okay? Etong si Pablo kasi talagang very strong yung personality niya. Ito naman si Barnabas, from the word Barnabas, it means encourager. Okay? Tama yung tandem nila. But because of a one person na hindi pinahalagaan ang paglilingkod sa Panginoon, but rather he backslid, okay? Nag-backslide po siya. Ano po nangyari? Nagkaroon ng di magandang bunga ang kanyang paglilingkod sa Diyos. So let us answer first, okay? Sapagkat tatandaan niyo po ito, ang paglilingkod po natin sa Panginoon, it takes decision. Amen? Uy! Hindi pwedeng naglilingkod ka na hindi ka sa Panginoon. Yeah, bigyan example. Remember when Moses, umakyat po siya ng Mount Sinai, naiwan si Aaron and the Israelites. Kakalabas lang nila ng Egypt eh. Aba, galing-galing, pag-akyat ni Moses, para paglingkuran ng Diyos, ito naman mga pasaway na si Dathan, at yung ibang mga Israelites, sabi nila kay Aaron, gawa mo kaming Diyos. Aba, matindi. So, ano nangyari? Pagbaba ni Moises, sabi ni Joshua, may kaguluhan, may gera. Dahil sinabi na ng Diyos kay Moses, naku, hindi gera yan. Sigawan niya ng pagsasaya. Pero hindi siya masaya, nagagalit siya. Kasi ilang lang siya umalis, di ba? Sabi maghintay, hindi nila ginawa. So pagbaba, to make the long story short, nagalit ang Diyos. So ngayon sabi ni Moises, okay, who is on the Lord's side? Come to me. So unang lumapit sa kanya, mga Levites. Remember the story, right? Tama? Tapos sumunod, di ba? Ano nangyari? Ano nangyari sa kanila? Nilamon sila ng lupa. In short, the story goes, okay, to the idea, you have to choose. Kung maglilingkod ka sa Panginoon, maglingkod ka sa Panginoon. Another example, Korah. Remember Korah? Medyo late lang yon, di ba? So nagkakaroon ng pagtatalo-talo. Okay? Ang gusto nilang mangyari, maging part sila ng Levitical tawag dito, duties. Wag lang puro si Aaron, wag lang puro kayo. Di ba? Gusto nyo, kayo lang anak ng Diyos. Mga ganun ng linyahan eh. O sabi ng God, hindi nila ginagalang desisyon ko. Patawag mo lahat. So okay, inutos sa Panginoon, okay, yung mga kay yung mga kay Korah, doon sila sa tent. Okay? So, to make the long story short, ano nangyari? Kinain din sila ng lupa. Kaya pag hindi kayo nagdidesisyon, ingat kayo ha. Tapos tingin kayo sa lupa, baka bigla kayo mawala, nilamon na pala kayo. In the time of Joshua, di ba? Ano sabi ni Joshua? Choose you this day whom you will serve. Ang sabi ni Joshua, kinakailangan ng pagpipili. Hindi ka pwedeng mediocre sa paglilingkod sa Panginoon. Remember, half obedience is disobedience to God. Sige, tuloy-tuloy na natin. Tingnan nga natin 1 Kings chapter 18 verse 21. Tingnan nga natin, ano itong story na to? It is the story of a showdown of the prophet of God, one prophet of God, versus the prophet of Baal. So anong sabi dyan? And Elijah came unto all the people. Sabi niya, tigil-tigilan na natin to. And he said, how long have you been two opinions? Hanggang kailan kayo mamamangka sa dalawang ilog? Sige nga. Sabi niya dyan, if the Lord be God, follow Him. Ngayon sabi niya, if Baal, then follow him. Question, sinasuggest niya ba na maglingkod sila kay Baal? Hindi. Ang sinasabi niya, pwede ba magkaroon kayo ng fix na paglilingkod? Hindi pwede na naglilingkod ka kay Baal, na naglilingkod ka sa mundo, din naglilingkod ka sa Diyos.
Hindi pwede na naglilingkod ka sa libutan and then para bang binibigyan mo lang ng kapiranggot na oras ang Diyos. Ngayon sinasabi po dito, kung sa Diyos ka. Kung lumayo ka. Magkaroon ka ng tamang desisyon. Kasi yung kalahating desisyon, ano yan? It is a total disobedience to God. Ano nangyari? And if Baal, then follow him. Ano kasunod? And the people answered him not a word. Hindi nakasagot. Hindi dahil hindi nila alam yung sagot. Okay? Hindi dahil sa hindi nila alam yung sagot. Mga kapatid, yan ang kalalagayan ng maraming mananampalatayang nagbabackslide today. They are undecided if they will follow God or not. Remember, nung tinanggap niyo ang Panginoon, walang pumilit sa inyo. Walang pumilit na mag-attend kayo ng church. Walang pumilit na mag-attend kayo ng Bread for Life, ng press ministry. Walang nagpumilit na mag-volunteer po kayo sa choir. Wala. Kasi kung naglilingkod tayo sa Panginoon, dapat nagmamahal tayo sa Panginoon. Ang pagmamahal na pinilit ay hindi pagmamahal. Ang pagsunod na pinilit ay hindi pagsunod. Naiintindihan niyo po ba? It is important for every believers nowadays, okay, na talagang maging tunay ang paglilingkod po natin sa Panginoon. Maging tunay na ang isang mananampalataya na kapag sinabi niyang siya'y sa Diyos, talagang lumalakad siya na totoo. Hindi siya nagdadalawang isip, hindi siya nanghihinayang sa oras, hindi siya nanghihinayang sa lakas, sapagkat alam niya kung sino yung pinaglilingkuran niya. Ito nakakalungkot, mga kapatid. Kasi nga, marami po sa atin dito sa ating church. Let's make it personal. Hindi nyo alam ang dapat nyong gawin sa mga kasama nyo na tumalikod sa Panginoon. Tama po ba ako? But why this message? Not because meron ng pangyayaring ganito. Sa mga susunod pang panahon, tandaan yung mensaheng ito na kapag may tumatalikod sa Panginoon, dapat alam ng isang tunay na mananampalataya ang dapat niyang gawin. Ano dapat niyang gawin? Number 1, okay? What can we do or what should we do, okay, when others are drifted away? Okay, when others are drifted away. Number 1, it should not affect your ministry. That's number 1. It should not affect your ministry. Tatandaan nyo, naglilingkod tayo sa Diyos at hindi sa tao. Amen? It should not affect your ministry kahit yung lumayo ay malapit pa sa iyo. Yun ang mahirap eh. Minsan, mas magiging malapit ka sa tao kaysa sa Diyos. Kaya kapag lumayo siya, ikaw, alungkot ka. Kakalungkot. Wala na siya. What happened? Ibig sabihin, magpapatuloy ka sa paglilingkod, kahit yung lumayo ay kalapit mo, kahit marami pa silang lumayo, dahil alam mo yung totoong pinaglilingkuran mo, magpapatuloy ka. Papatuloy ka. Kasi akalungkot sa dalawang ito, si Apostle Paul and si Barnabas, alam mo yan, nagkaroon ng contention. Pero kagandahan sa kanila, hindi yung naging daan para huminto sila sa paglilingkod. Nagpatuloy pa rin sila. Although nagkaroon dalawang, alam mo yun, sanga, okay? Nagsanga yung kanilang ministry in which ginamit na rin siguro ng Panginoon. Alam naman natin that God is sovereign. Every situation kayang gamitin ng Panginoon. But the bottom line here, mga kapatid, if you're listening, if you are the member of the San Juan Lubao Baptist Church, at kapag meron kang kakilala na kasama mo dati, na lumayo na sa paglilingkod, anong gagawin mo? Magpatuloy ka at huwag kang hinto. If the church, if the pastor is telling you na mag-drugs ka, magnakaw ka, that's the time na lumayo ka. Pero kapag ang iglesia ay tinuturuan ka kung paano ka magtapat, manampalataya, maging banal sa harapan ng Panginoon, huwag ka dapat malungkot sa mga lumalayo, ang iintindihin mo, yung paglilingkod mo sa Panginoon. Ganun dapat. Hindi nakasalalay sa iba ang iyong paglago.
hindi nakasalalay sa iba, ang iyong pananampalataya, ang iyong paglago, ang pananampalataya, nakasalalay sa Diyos. At dapat kang lumago sa Diyos. Dahil kailanman, ang Diyos hindi nawawala, ang Diyos hindi nagbabago. Lumayo lang, nagbago ka na. Ang tawag dyan, isang paraan ng paglago mo bilang matatag na mananampalataya. Tanungin mo ang sarili mo. Kapag ba lumayo yung taong ka-close mo here in the church, magpapatuloy ka? You will hear a shallow, alam mo, hindi, pastor, magpapatuloy ako. Nako, subok na yan. Maraming beses ko nang narinig yan. And one of the tests of faith is when something is removed from you, yung mga bagay na mahalaga sa'yo or pinapahalagaan mo, yung mga bagay na minahal mo, higit sa Diyos, tinatanggal yan. At makikita ang tunay kung ikaw nga ba talaga nagmamahal sa Diyos o hindi. Dapat tayo maglingkod. Ngayon, kapag may lumalayo, ano dapat natin gawin? It should not affect the ministry. We need to serve in the ministry in the longest time. Kaya naman ngayon kung lumayo sila. Ulitin ko ha. Okay? Even though these people have drifted away, it should not affect your ministry no matter how close or maybe there are many in numbers, you will continue in serving the Lord. Patuloy tayo. Pangalawa, okay? Pangalawa, what can we do when others drifted away? Okay? We should not decrease, okay, the practice of grace towards others. We should not decrease the practice of grace towards others. Maging maingat po kayo dito. Okay? When we talk about grace, it is not just us receiving grace from God, but also us. Kaya nga sabi ng Apostle Paul, dapat yung pananalita natin, seasoned with salt, di ba? With grace na tinatawag. Ang dali kasing sabihin na, alam mo yan, pasaway ka, alam mo yan. You should practice grace. Amen? Kung tatanungin ko kayo, sino yung tama sa dalawa? Si Paul o si Barnabas? The answer is, both of them are correct. Si Apostle Paul kasi ang thinking niya, hindi, alam mo sa ministry, lalo na sa pioneering ministry, hindi pwede yung paiba-iba ka ng desisyon. Dapat nagpapatuloy ka. Kasi sa gawain ng Panginoon, kinakailangan ng tibay ng loob. Paano makapagpapatuloy kung hindi ka ganon? How about si Barnabas? Sabi ni Barnabas, alam mo, bata pa lang yan. Marami pang pagdadaanan. Tandaan mo, Paul, once ka rin naging bata. That is grace. I suggest all of us, specifically devotional leader ka man, nagde-disciple ka man, maging balance tayo between Paul and Barnabas. Kaya mo humataw ng matindi, pero hindi mo rin nakakalimutan to give grace unto others. Amen po ba? You see, ang hirap nito mga kapatid. Lalo na kung talagang, alam mo yon, minsan gusto mong tirisin. Bakit di ka ba natututo? Paulit-ulit na lang itong mensaheng ito. Lagi ka pa rin bumabagsak. Pero at the end of the day, mahal kita, pinagpe-pray kita. Tuloy ka lang. Diba? I mean, that is how we should treat them, mga kapatid. Tatandaan niyo, mga kapatid, we are practicing grace, but we need also to protect the church. Okay? Kung kayo, yung tipo ng tao, masyado kang malambot, dapat maging, sometimes maging Pablo ang approach mo. Kung masyado ka namang, alam mo yun, matigas, sometimes i-apply mo din naman yung approach ni Barnabas. Okay? Kasi meron talagang lumalayo na talagang hindi talaga sa Panginoon. Hello? Lumayo sila sa practice. Okay? Lumayo sila
sa practice. But in reality, they are not saved at all. So para hindi makahawa sa church, kinakailangan natin maging matapang. But if there are people that they are saved at the same time and they are struggling, kinakailangan natin ng Barnabas approach. Tsagain mo, tiisin mo. I am not a perfect pastor. Kaya salamat, may mga kasama ako sa church. No, kung minsan nagiging malamya, merong matigas. Amen? Pero tinuturuan din naman ako ng Panginoon. Gusto nyo, kailan lumalago? Ba, siyempre, pinagpipray nyo ako, lumalago din ako. Kaya minsan tumitigas din, di ba, matigas din yung approach. Kung ayaw nyo sa akin, edi lumayas kayo. Minsan nakakatawa lang yung approach. Lumayas kayo, nag-amen si Dennis. Lalayas ka na, Dennis. Di ba? So dito mga kapatid, again, we are talking not to the backsliders, but I am talking right now to the church. What kind of approach ang gagawin po natin kapag may lumalayo sa Panginoon? Okay? Do not forget to practice grace. Kasi naging mabiyaya ang Diyos sa atin eh. Sa kasong ito, di ba, sabihin na natin, sa una, mas nangibabaw itong si Barnabas. But later on, kung bakit sinabing parehas lang, ang kaganda, although tama yung kay Pablo, sabi ko nga, later on, naging malambot din naman siya. Alam niyo po ba yun? Ito ang sinabi niya. Tingnan natin. In 2 Timothy chapter 4, verse 11. 2 Timothy chapter 4, verse 11. Napag-aralan na natin ito eh. Pero hindi ko lang siya napapaya kasi nga, hindi talaga ito yung main idea. Parang sabi dyan, only Luke is with me, take Mark. Okay? Dali mo si Mark. Kasi sabi dyan, and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. Ibig sabihin, nagbago. Amen? Nagbago. Sa tulong ni Barnabas. Amen. Ang ganda, no? So si Pablo, hindi rin na nagmatigas. Okay, lumambot na rin siya. Okay? Minsan, sa sobrang tigas natin, nakakalimutan natin na maging malambot eh. Amen? So ngayon, approach niya, sabi niya, okay, sige. Sabi niya kay Timothy, kasama ko naman si Luke, so dali mo si Mark, sabi niya, kasi si Mark, alam mo si Mark, sabi niya, malaking tulong yan sa akin sa gawain. Samantalang dati, walang kwentang worker yan. Konting ano lang, tumatalikod. Anong kwentang ano yan? Ganun siya. Okay? So ano nangyari? Karoon na pagbabago. Why? Because Paul also practices grace. Kaya pag may nanunumbalik sa Panginoon, welcome naman eh. Amen? Nakikinig po ba kayo? Laban nagkakantuan? We need to practice grace, mga kapatid. But you also need to practice a strong approach. Because we need to protect the church, mga kapatid. Hindi kasi pwede na hindi kayo nagiging aware. You need to ask God for wisdom. It's a very sad state for a church na dating kasama mo, tapos hindi mo na siya nakasama. Why? Kasi hindi mo alam kung siya nga ba talaga ay totoong ligtas o hindi. So the duty of the church is to cater those people na nakakasama natin and to offer services for those who are saved. Amen? Ngayon, kung saved ka man o hindi ko alam eh. Pero kung nasa church ka, mga kapatid, mga minamahal, hindi pwede na wala kang ginagawa. Kasi ang iglesia ay gawain ng mga taong nililigtas. Kung ikaw ay iniligtas, hindi ka lamang basta bench warmer. Ano ka? Church worker ka dapat. Bakit? Nakatanggap tayo ng pag-ibig at regalo ng kaligtasan. When you are a church member, you should learn accountability
and responsibility. Accountability, meaning to say, ano man ang ginagawa mo, merong taong nakapaligid sa iyo na magpapaalala ng iyong paglakad sa Panginoon. Amen? Responsibility, alam mo dapat yung parte mo sa church. Dahil sinasabi ng salita ng Diyos, sinasabi na ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya hindi pwede sa iglesyang ito na nag-a-attend ka lang. Kaya ang ganda, alam mo bakit maganda kapag nagka-choir, tapos kalahati lang yun nandyan? Kasi active ang church. What's the beauty of our young people? Another angle na tignan po natin. In other ministries, in other churches, mahina sa 60 yung kanilang young people. And those are many to them. Pero sinasabi ko, marami din kaming young people. Ilang pastor? 20. Tatawa sila. Sabi ko, I have 20 young people na ang equivalent niya ay faithful workers of the church. Ano yung 60? Dadalawa lang worker mo. Pasaway pa yung 58. Mas gugustuhin ko na lang yung 20, pero equivalent niya matindi. Ang timbang niya mabigat. Hindi lang basta worker, faithful worker. Uy, natuwa sila. Faithful ba kayo? Ha? Naglalaban na ba kayo ng mga damit ninyo? Tanong ko yung mga magulang, Mami Pilarene? Ha? Pag ba pinapagalitan kayo, lumalaban ba kayo o sumusunod? Ha? Ang paglilingkod sa Panginoon ang isa sa pinakamasarap na buhay ng isang mananampalataya. And if you're not enjoying that, kausapin mo ang Panginoon kasi hindi magandang puso yan. Walang nagpumilit, tatanggapin mo ang Panginoon. Take note of that. Wala, 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 wala! Ganun din sa paglilingkod. And if you are struggling understanding that, pakinggan niyo kung mabuti, makinig kayo mabuti. Meron kayong dapat ayusin sa harapan ng Panginoon. Kasi ang puso ng tao na hindi maayos, ano man ang sabihing maganda, pangit pa rin ang napapakinggan niya. Ayusin natin. Hindi ko nababanggit, but I'm always proud sa aking family. Di ba napansin, buong pamilya ko ay naglilingkod sa Panginoon. Bunga kami ni Ate Rose. Amatsagang nag-pray. Pastor Ben, Nanay, Kuya Jay, Kuya Mel, nagtuturo ng bata. Kuya Ace, Tita Lulu, Tito Alan. Yan, mga kapatid ko. The Lord has given them many, many talents. And I'm so blessed sa mga kapatid ko ito. Ako, pogi lang binigay sa akin ng Lord eh. Sino ba naman ako para magreklamo, di ba? Parang naibang bigla eh. No? Nag-iba yung mood. So tayo sinabi sa Joshua, no? But as for me and my house, we will serve the Lord. Ayan, si T. Joy, pinsan ko, nakilala sa Panginoon. Nakapakinig na rin naman ang aming mga mahal sa buhay, pero syempre, naghihintay pa rin kami ng tunay na response. And we will not stop praying for them. And to take every opportunity na meron para at least talagang tunay na hindi lang basta makakilala, kundi mapaglingkuran nila ang Panginoon. Mga kapatid, ulitin ko,
maiksi lang ang buhay ng tao. Hanggat meron tayong pagkakataon, ibigay natin sa Panginoon. Amen? That is the basis of grace, mga kapatid, mga minamahal. So when someone is drifting away, okay, sige, alam mo na, dapat protektahan yung sarili. You know your stand. Pero alam mo yun, pag-pray mo pa rin itong tao na to. Kasi di mo alam, di ba, sa kapangyarihan ng panalangin, maibabalik ang mga taong ito. Amen po ba? Hindi man siguro in our church, pero at least talaga magpatuloy sila sa paglilingkod. You know what? Yung mga taong di na natin kasama ngayon at naglilingkod na sa ibang church, I'm happy for them. Bakit? Nagpatuloy sila. Ang masakit sa puso ko, yung mga taong dati natin kasama at hindi na nagpatuloy. Bakit? Nagbago na ang Lord. Kasi kung tumalikod sila because of people, that's a bad thing. Alam mo yun? A bad reason for you to stop serving the Lord. Ngayon, kung nakakita ka ng kamalian sa church, pumunta ka ng ibang church, then doon ka lumago, then that's good. Pwede naman yun eh. Kasi aminin naman natin, hindi. Ang San Juan Lubao Baptist Church, hindi naman perfect ito. And if you are thinking that this church is a perfect church, I'm sorry, I will burst the bubble. Hindi perfecto ang iglesyang ito. Nagpupumilit lang na maging maayos sa paningin ng Panginoon. Amen? Number 3 and last, di tayo magwawakas. What should we do? Okay? When others drifted away. It should not prevent us from living consistently and faithfully. Okay? So when others drifted away, it should not prevent us from living consistently and faithfully. So meaning to say, babalik ko. Okay? Ang lahat ng mensahe dapat pabalik sa Diyos. So dapat siya lang ang sentro. Dapat nagpapatuloy ka. The heartbeat of every Christian should be nagpapatuloy sa paglilingkod. Walang anuman dahilan. Sapagkat ang tunay na anak ng Diyos, hindi gumagawa ng dahilan, gumagawa ng paraan. Pwede kasi buong buhay mo, puro dahilan na lang eh. Nakinig mo ba kayo? Pwede yun. Wala kang pera, di ba? Sa mga tao nakapaligid sa in the church, pwede kang magdahilan. Yung pastor, kahit pastor pa. Pero tatandaan ninyo, pag tayo lahat ay tinawag ng Panginoon, hindi mo pwedeng sabihin, pastor, si ano kasi? Hindi pwede yun. Anong nangyari sa banal na spirito na nagbibigay sa'yo ng paggabay? Anong nangyari sa biyaya na dapat mo ding i-apply sapagkat tumanggap ka rin ng biyaya? Amen? So kapag may tumatalikod, mga kapatid, mga minamahal, it should not prevent us. Okay? Hindi nawa ito pumipigil sa atin para tayo magpatuloy ng tuloy-tuloy at ng may katapatan. Katapatan kasi sa atin, iba sa katapatan ng Diyos. Ang katapatan ng Diyos ganito, ni minsan hindi siya nagkulang. Yung ganong klase ng katapatan, hindi pwede sa atin yan. The faithfulness that we have, meaning to say, bumagsak ka man, tayo ka at magpatuloy ka. That is faithfulness. That is faithfulness. The basis of our faithfulness is the faithfulness of God. Bakit? Ni minsan, hindi siya nagkamali. Tayo, Lord, kahit na nagkakamali ako, bigyan mo ako ng lakas para makapagpatuloy. That's the prayer of David. Di ba? Yun yung panalangin niya eh. Search me, O God, and know my heart. Di ba? Test me, subukan mo ako. And see if there's any wicked way in me, sabi ni King David. Di ba? And lead me to the way everlasting. Kaya kahit ilang beses kang bumagsak, ang inihahanap ng Panginoon, hindi pagbagsak mo, kundi ano, yung pagtayo mo, dapat nagpapatuloy ka. And that is faithfulness to God. Pag may tumatalikod, tuloy lang. Patuloy lang. Sapagkat kung tunay nating nakita ang kahabagan at biyaya ng Panginoon,
walang pwedeng pumigil sa atin sa pag-ibig ng Diyos. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. Ano ko doon? Nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Kala niyo, di ko memorize, no? Sumablay lang, pero at least memorize ko siya. What's the beauty of that memory verse? Walang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa Panginoon. Sana ikaw din. Sana ang pag-ibig ng Diyos ang manatili nating sentro na kahit ano pang dumating, kagutuman man, karamdaman man, lahat, kahit sino pang tao yan, kahit magulong gobyerno pa yan, kahit gera man yan sa ibang bansa na papunta sa atin or what, tandaan po ninyo, ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili. Magpatuloy ka na naglilingkod ng tuloy-tuloy at may katapatan sa Kanya. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po Ama sa umagang ito. Panginoon, napakabuti po ninyo. Maraming pagkakataon, Panginoon Diyos, at tinuturuan niyo po kami. And this morning, O Lord, pinag-usapan po namin, ano po ba yung dapat po namin gawin every time na meron po mga tao kasama namin in the church na lumalayo sa inyo. In reality, Panginoon, ang dapat din po namin i-check ang aming sarili kung kami nga ba talaga ay patuloy na lumalapit o lumalayo sa inyo. Tulungan niyo po kami na siyasatin po namin ang aming sarili upang sa ganon ay maging kaaya-aya ang aming paglilingkod sa iyo. Panginoon, hiningi ko po na ang mensaheng napakinggan ng mga taong ito, ng aking po mga kapatid, ay napakinggan po nila, hindi po mula sa tao, kundi mula lamang po sa iyo. Kung sila man po ay nasaktan, ito yung naging totoo sa kanilang mga buhay, salamat, ibig sabihin, sila po ay anak po ninyo. Ang dalangin ko po, Panginoon Diyos, na magkaroon po sila ng decision to move in such action, O Lord, na makapagbigay po ng kaluwalhatian sa inyo. Lord, kung sakaling hindi po nila ito naiintindihan, ang hinihingi ko po, Panginoon, makilala po nila kayo bilang Panginoon at sarili po nilang tagapagligtas. Dahil kahit anong sipag po namin sa gawain, kung hindi po kami konektado sa inyo, ang lahat ng ito ay baliwala po sa inyo. I pray for salvation, Father God, sa mga tao. Lord, salamat din po sa paalala po ninyo sa mga bagay na dapat po namin gagawin. In the times, O Lord, na may mga kasama po kami na dati naglilingkod na sila po huminto na. Tulungan niyo po sila, Panginoon Diyos, na magpatuloy po sila tulungan niyo po sila, Panginoon Diyos, to extend grace, Lord. Hindi po madali, Panginoon Diyos. Pero kung nagawa po ni Barnabas at ni Apostle Paul, O Lord, na makapag-extend po sila ng biyaya kay Mark, in which later on, Panginoon, siya po'y sumulat ng gospel to Mark, O Lord. Siya po'y naging profitable kay Pablo, Panginoon. Ganun din po ang dalangin po namin. Lord, kung meron man po kami mga kapatira na nagiging neutral, nagiging mediocre sa paglilingkod, gisingin mo nga po nawa sila, Panginoon Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, na makita nila that they have to decide. It's either, Lord, to drift away totally, Panginoon Diyos. Kasi hindi pwede, Panginoon, na sila po'y nasa gitna lang. Just like Elijah, Panginoon, when he challenged the Israelite, if the Lord be God, then they must serve Him. But if Baal, they must serve Him. Meaning to say, Lord, maging tunay nawa ang kanilang desisyon, yung paglilingkod po nila sa inyo. Hiningi po, Panginoon Diyos, ang iglesyang ito, Panginoon, we pray that we learn also, Lord, na magpatuloy po kami, no matter what, to be consistent and faithful, Panginoon Diyos, sa aming po paglilingkod sa inyo. Maraming bagay pwede magpalayo po sa amin, Panginoon. Pero wag po nawa ang mga taong ito, na mga dati na po naming nakasama. Kundi bagkos, Panginoon Diyos, magpakatatag po kami sapagkat kung hindi po namin ito gagawin, Panginoon Diyos, hindi po malulubos ang buhay na pinagkatiwala niyo po sa amin. Gisingin niyo nga po kami, Panginoon Diyos, at bigyan niyo po kami ng pusong
handang umunawa, Panginoon Diyos, sa mga bagay na nangyayari sa aming paligid. Kung ito man ay hindi nagiging maganda, help us, Lord, na layuan po namin ang any influence or situation na magpapalayo po sa amin sa inyo, Panginoon. Dalangin ko rin po, Ama, na kung sakasakali, Panginoon Diyos, lumayong ito, Panginoon, ay tunay na nakilala sa inyo. Lord, dalangin ko po na patuloy po namin silang idalangin sa inyo. At magpatuloy, Panginoon Diyos, na mangusap po kayo sa mga taong ito. Lord, hinihingi po namin ito sapagkat sino nga ba naman po kami, Panginoon, para bigyan nyo ng ganitong biyaya. Lord, alam po namin na malapit na po ang iyong pagbabalik. And you are calling us to yourself, O God, na magtapat at maglingkod po na may katapatan sa inyo. Salamat sa paalala, Panginoon Diyos, ng iyong salita. Hinihingi ko po, Panginoon Diyos, sa minsan pa, ang pangalan mo lamang ang patuloy na maluwalhati sa pamamagitan ng buhay na pinagkatiwala niyo po sa amin. Salamat po ng marami, Ama. Binabalik po namin sa iyo. Puri, pasalamat. Ito lang po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.